Okay, December 12th, Tuesday. This is Real Talk 101, episode 22. Alamin naman natin ngayon yung topic ng universe. Grabe naman yung mga episodes ko today. Tingnan nyo. Mahahabag kayo at makaka-resonate kayo. Malamang. Okay. Topic natin. Dito tayo. Dito. Adaptability, and that is dragonfly. Okay. Okay, sige. Diba? The dragonfly is a symbol of light and change. It is reminding you to bring a bit more lightness and joy into your life in order to bring about the changes needed to reach your full potential. Approach things lightly. Kasi masyado sigurong mabigat yung Disyembre para sa lahat. Lalong-lalo na kung yung 13-month mo, yung bonus mo is nautangan mo na June pa lang of 2023. Tapos maliban doon, yung sahod mo, wala nang matitira kasi ibabawas sa mga remittances ng loans mo. Halimbawa, SSS, Pag-ibig, whatever type of loans na in-applyan mo. So, ang sinasabi ngayon dito, real talk ni universe is, maging flexible ka, i-adapt mo yung katotohanan na, yun na yung nangyari di ba? Wala ka nang magagawa. Lahat ng pera mo, lahat ng papasok dyan sa bank account mo or sa ATM mo, talagang ibabayad mo kung saan man dapat ibayad. Kasi yung iba automatic deduction. So, wag mo nang pabigatan pa yung sarili mo. Tanggapin mo na pwede at posible na may na hindi ka magkakaroon ng pera sa Pasko or bagong taon. Pero wag kang tumigil, no, sa paggawa or paghanap ng mga solusyon para kahit papaano may budget ka. Hindi man malakihan pero meron, 'di ba? Kasi real talk, yung Disyembre is buwan ng maraming utang, no? Ando doon yung magpapautang ng yung iba ng prutas, magpapautang ng kakanin, mga cakes, mga vouchers, no? Yung iba magpapautang sa credit card, yung iba pera. Magkano lang ba naman yung sahod mo kung lahat ng pinapautang is tatanggapin mo? So, paano mo yan mababayaran by January, February, o kailan pa ba, di ba? So, that's the real talk right there. Kung ayaw mo na dalhin mo yung problema mo sa taong 2024, ngayon pa lang, no, na 12 ng Disyembre, magdesisyon ka na huwag ka nang mangutang para hindi na malubog sa 2024. Kung ano yung meron, yun na lang pagkasyahin mo. That's the real talk. Para mas magaan yung kalooban mo, yung sitwasyon mo, na pagtawid ng bagong taon, wala kang bit-bit na mabigat na problema sa pera. Kung ito na may patungkol sa isang relasyon, real talk. Kung nasa toxic na relasyon ka ngayon, iwasan mo na maitawid ito sa susunod na taon. So ngayon pa lang, desisyonan mo na, sabihin mo na sa kanya na hiwalay na tayo, tapos na tayo, pinagbigyan na kita, maraming beses na kitang pinatawad, ilang dekada na rin kitang tiniis, pero hindi ka pa rin nagbago. Pagod na ako, hirap na ako, lagi na lang ganito ang sitwasyon natin. Mas maganda pa, maghiwalay na tayo, permahan na lang sa sustento ng mga bata, ganito, ganyan. Kesa naman pilitin yung magsama, tapos hindi pa rin gumaganda ang sitwasyon. Kasi merong mga pamilya na ganun, na real talk kung hindi naghiwalay ang magulang nila, hindi gumaan ang buhay nila. Kung hindi sila naghiwalay, mahirap. Kasi araw-araw makikita mo sumbatan, iyakan, ando doon yung pagdududa, ando doon lahat na. So wala kang peace of mind, wala kang tapos
Kapag isa lang yung nagtatrabaho, sabihin natin, padre de pamilya lang. Tapos yung asawa, utang ng utang ng utang, di ba? Tapos yung husband, trabaho ng trabaho, hanggang sa dumating na sa punto na nakakapagod na magtrabaho kasi wala ka nang makukuhang sahod eh. Lubog na sa utang. Tapos, pagdating mo sa bahay, wala man lang na-improve, no? Wala ka man lang nabili, naipundar, tapos gutom pa yung mga bata, wala kang stock sa bahay, marami kang bayarin. Ganun. Kasi, real talk, may mga asawa na hindi marunong humawak ng pera. May mga asawa na waldas at saka hindi rin marunong mag-alaga ng pamilya. So, doon nag-uugat ang lahat-lahat ng problema. Kung hindi mo babaguhin yan, talagang hahantong kayo sa hiwalayan. At kung ikaw naman yung asawa, nahihiwalayan ka ng husband mo dahil sa mga ganyan dahilan, real talk, huwag ka nang humingi ng tulong kay Tulfo, huwag ka nang mag-file ng kung ano-ano. Kasi, kung hindi ka naging waldas, hindi ka naging tamad, siguro, kung hindi ka naging pabaya, at siguro kung nagbago ka habang kaya pa na isalba ang isang relasyon, hindi ka iiwanan. Pero dahil siguro sobra-sobra na ang nararamdaman niyang galit, sobra-sobra na yung nararamdaman niyang pagod, sobra-sobra na lahat at abuso na. Kaya siya nakapagdesisyon na hiwalayan ka. So tanggapin mo ng maluwag sa puso mo. Kahit masakit, kasi kapag hiniwalayan ka, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal eh. Hiniwalayan ka lang niya kasi pagod na siya. No? Posible na nagsasama kayo ngayon, nagtsatsaga na lang siya, no? Dahil sa mga anak niyo. At naaawa lang siya na kung sakaling iiwanan ka niya, baka hindi mo kayanin. Doon lang yun. Pero wag mong gamitin yung mga bata na dahilan para ikaso, para ganito, para ganyan. Kasi sa bandang huli, alam mo sa sarili mo na may kasalanan ka. Kaya ka hiniwalayan, kaya ka kinalimutan, kaya ka hindi pinapansin, kaya ka hindi nire-respeto. Ganon yun. So sana malaman ninyo at maintindihan ninyo paano i-adapt ang isang sitwasyon. Real talk lang, hindi lang sa lahat-lahat ng kagandahan at kabutihan, kundi dapat matuto rin tayong mag-adapt sa mga pagkakamali natin at kailangan din natin itong tanggapin ng maluwag sa ating puso. No? Itanggalin nyo, real talk, tanggalin nyo yung pagkakaroon ng pakikipagmataasan ng pride, tanggalin nyo yung yabang, tanggalin nyo yung ugali na ipapaninira sa kapwa, lalong-lalo na kapag alam nyo na yung asawa ninyo ay may mahal ng iba. No? Walang ganon. Kasi kung gagawin mo yon sa bago niyang mahal, mas lalayo ang loob niya sa'yo. At yung mananatili na lang sa puso niya is yung mga bata. Real talk. Good afternoon!